So hello guys, meron na naman tayong another vlog. Ito yung night ride natin, papunta tayo sa Indang Cavite. Kasama ko po yung aking panganay na anak. Bali hatid ko siya sa school sa may Cavs, Cavite State. And gabi na kami nakauwi, kaya halos gabi ko na rin siya may hatid doon sa Indang Cavite, sa kanyang dorm. Medyo madilim-dilim na, tsaka nag-uulan yung time na yan. Then nadaanan pa namin ang pagkahaba-habang traffic dyan sa may Ginaldo Highway papunta ng East-West Road ng papuntang Indang Cavite. Ayan, makikita nyo yun halos ang siningitan natin pagkahaba-haba. Tayo nakasakyan, baka hindi tayo aabuti ng ilang oras lang na biyahe. Gawa ng pila talaga yung mga nalabas-pasok dyan sa crossing na yan. Kaya yan, nag-focus ng traffic. Pero nakamotor tayo, kaya dalis natin nakalusot. Pero may hinahirapan pa rin ako dyan kasi gawa ng big bike ang dala natin. Medyo hirap din tayo isingit. Unlike na mga small bike na talagang kahit kabraso may isisingit mo siya. Bali na dito na nga tayo sa bike lane, dyan tayo nakadaan, kaya halos medyo nakalusot-lusot naman yun. Kaya alam, siyempre may angkas tayo, medyo mahirap din, medyo sabay din yung pikat, pero carry naman. So ito, malapit na kami sa kanto ng mismong express road, kaya lang kung kailan malapit na sa kanto, saka naman nag-traffic ng ganyan. Halos yung mga nasa unahan di rin makasingit, kaya halos sabay tayo sa takbuhan nila. Yan, bali tapos sumabay pa yung ulan. Puti na nga lang, hindi na ganun kalakas yung time na nadyan, kasi kung sobrang lakas mahirapan tayo sa pagdadrive, gawa ng syempre hindi naman ganun kalinaw ng mata natin sa gabi. Tapos ang lens pa ng aking helmet is medyo dark, kaya halos inangat ko na dyan para makita ko lang yung view ng ating harapan. Although malakas naman yung ating ilaw, kaso minsan nakakaya din, nakasisilaw yung mga nasa harapan natin. Halos hindi na nga sila nagbababa ng ilaw pagkatapat natin. Pasensya na lang kasi gawa ng medyo malabo rin mata natin. Hindi naman natin kayang, kaysa naman ma-extend tayo, lalaksan na lang natin yung ilaw. Yun. Yung iba nakakasingit pa dyan sa taas, tayo hindi nakasingit kasi ang daming papasok. Pero nung bandang huli, nagawa na natin ng paraan, nakisabay na rin tayo. Kahit medyo tiptoed tayo sa ating motor, singit na rin natin. Yan. Bali, ano na pala yan, Ginaldo Highway, malapit na sa may Lalaan. Yan yung pinaka entrance ng East-West Road. Bali, kung pupunta kayo, galing kayong Manila, yan yung daan, kakanan kayo. Pero pag galing kayo Tagaytay, kaliwa naman. So galing tayo ng right side, kasi galing tayo ng Kaong. Bali nagpunta tayo ng Dabilan, so nag-picnic kami doon. Kaya nung pag-uwi, diyan kami dumaan sa Silang, tapos dire-diretso sa East-West Road. Dapat sa Malitlit kami dadaan, sabi ng anak ko dyan lang daw kasi mas mabilis. Kaya lang napasubo naman kami sa traffic, hindi naman kami mga pag-U-turn nya. Yun, kaya halos nagtiyaga kami dyan sa pagkahaba-habang traffic. So ayan guys, nandito tayo sa East-West Road. Ito na nga pa yung daan ng bypass road papunta ng, mabilis ang daan papunta ng Indang Cavite, Amadeo. Ito yung pinaka-access road na madadaanan nyo. And kagandahan sa kanya is maluwag na yung kalsada, and then may mga ilaw na rin. Yun naman kagandahan dyan. Medyo hassle lang kasi mulan, kaya hindi natin ma-enjoy yung takbuhan dyan ng ganong kaganda kasi basa ang kalsada, kaya alalay lang tayo sa ating speed. And may angkas nga rin tayo, yung kasama ko yung anak ko, kaya hindi ako nagpatakbo na rin ng ganong kabilis. Yun, at saka medyo angat nga yung ating headlight, yung ating windshield, kasi gawa ng hindi natin makita at naka dark lens lang tayo. So ito, kita nyo yung ating dinadaanan, and yan yung kaganda naman niya paggabi sa may East-West Road. Yan, tapos ang ilaw niya para ka nasa expressway na rin, halos ilang lanes na rin yan.
yun, dami pa rin naman nadaan pag mga ganyang oras, kaya hindi naman nakakadelikado na. Unlike dati na matatakot ka kasi wala naman masyadong bahayan dyan. And then dyan marami ng restaurant and mga establishment, kaya hindi na rin ano. Then dami na rin nga nadaan, lalo ng mga yan 4 wheels. Makikita nyo yung halos kasabay natin dyan sa kalsadang yan. Balim yan, kita nyo yung mga kainan na halos ginawa na dyan. Kaya kung pagdadaan kayo, marami kayo mapupuntahang kainan, lalo't ang way nyo ay papuntang Indang. And mas sulit naman kayo sa biyahe dito kasi yan, iwas traffic din, tsaka wala naman masyadong yan. Ang hassle lang dyan yan, mga ginagawa pa na hindi pa tapos, pero soon naman yan, matatapos na rin yan unti-unti. Kaya may enjoy nyo ang pagbiyahe pag pupunta kayo ng Indang, Amadeo. Tapos pagpunta rin kayo ng Kabyang Tunnel, pwede rin kayo dyan dumaan, mabilisan. Kung galing kayo ng Tagaytay, galing Batangas, pwede kayong dumaan sa may galing kayo ng mismong Batangas, lalabas kayo ng Laurel, tapos paakyat ng Talisay, tapos dire-diretso kayo. Yan the best na access route pag pupunta kayo ng Kabyang Tunnel, para hindi na kayo dumaan sa may Bulihan na sobrang traffic din. Yan naman nasabay lang tayo sa traffic kasi gawa ng rush hour na yan, halos mga 6 or 7 PM. Natural lang talaga na halos magta-traffic na dyan kasi sabay-sabay na yung mga napunta, then mga nalabas, kaya halos nagkakaipitan na sa traffic. Pero tingnan nyo naman doon sa kalsada, halos wala naman masyadong traffic at saka tuloy-tuloy naman yung takbuhan. And medyo nataon lang tayo ng basa yung kalye kasi umulan, kaya hindi tayo tumakbo ng mabilis, and alali lang talaga yung ating ride. Kung saan chill ride lang din, kasi gawa ng aking anak is ang kaskot, ayoko naman may mangyari sa amin na kasama ko yung anak ko, kaya ano lang, ingat na lang din ako sa ride namin yan. Bali yan guys, gamit natin dyan na Accelerate SGR, kaya ganyan kalakas siya, kaya lang nakakaya talaga sa kasalubong dahil nasisilaw sila. Pero tiyatsaga na nga lang din natin na naka-on kasi medyo malabo mata natin, kasi kung di tayo na mabubulaga tayo sa mga ganyan, may mga barrier na biglaan. Yung side na yung kaliwa, pwede rin dumaan sa Indang yun, and hindi na tayo dumaan, dito na tayo dumaretso, labas na tayo ng mismong lampasan ng Amadeo, papunta na ng Indang tayo talaga para mas mabilis, tsaka iwas na rin sa mga counterflow dun sa may bandang dulo. So ayan, kita nyo paggabi, ang ganda-ganda sa gabi niya, para siya nasa expressway pag dyan kayo ng drive. Yung iba nga nung nagpuntahan pa dyan, halos dyan nakatambay yung iba, siguro magte-testing na ito, mga nakasalubong ko ng bandang gabi na. Ayan, may mga konting bangkingan tayo dyan dinaanan, dyan along sa may bypass road na yan, and yun, kaya sulit na sulit nga dyan tumambay, lalo yung mga gabi kung marami kayong grupo. Pero syempre iwas din sa mga dadaan ng mga hulit, baka kayo madaanan, mahulit talaga kayo, lalo yung mga akala magkakarera. Pero tingin ko ginagawa na rin karerahan dyan, kasi nung dumaan nga talaga ako, dahil ko nakita mga nakatambay. Tapos ang maganda lang naman sa kanya is maliwanag, kaya hindi ka mangilag dumaan. Pero dati talagang dilim-dilim sobra, kasi wala pa yung mga ilaw niya. Ngayon may mga ilaw na nakalagay, so safe na siya. Ayan, kita nyo yung mga likuan, halos maganda naman yung daan na. Tapos eto, kumana na tayo dyan, yung kabilang side, kung dumaretso tayo doon, ang labas nun ay Alfonso ata.
Yun, ito ang way na nito papunta na ng 13. So dyan na tayo nag-exit para mas mabilis yung pasok natin papuntang Capsule. Kanan. Dito. Dito. So dito kami pakanan kasi yung kabila is bayan ng Amadeo. Then ito yung highway ng Amadeo. Kaya hindi tayo nagbayan kasi matraffic doon. Dalat kanyang oras. Kaya dito tayo sa highway dadaan. Yan. Tandaan nyo lang basta nagway kanan kayo para hindi kayo masyadong maipit ng traffic. Kasi doon sa bayan nagkukos ng traffic doon kasi na doon yung mga Jollibee, mga kung ano-ano establishment. Yan. Kaya kung dadaan kayo, yan, guide nyo na lang tong video na to, makikita nyo yung kasi kahit ako ilang beses na ako nakapunta dyan sa Capsule, medyo naliligaw pa rin ako kasi hindi ko na matandaan yung mga daan. Marami kasing ano yan, butas na lusutan, and nadaan ako na rin naman yung mga lusutan yan nung umaga, nung last time na nagpunta ako dyan, pero hindi ko pa rin masaulo. May mga daan pa rin talaga biglang lulusot ka hindi mo alam kung saan. Pero ang pinaka ano naman niya is tumbukan, is Tagaytay pa rin. Yun, mahaba lang ng konti yung biyahe kung maliligaw kayo. Pero kung may gamit naman kayong GPS, hindi na kayo mahihirapan. Yan. So kung maliwa tayo, ito na yung access papuntang Hindang Cavite. Yan, yung daan na to, pag ni-straight natin yan, dire-diretso lang. Ang labas naman natin ay sa Malitlit, Silang Cavite na yun. Yung minsan doon ako nadaan pag alam kong ano, pero ganyang oras kasi makitid kasi ang kalsada sa Malitlit, and then ganyang oras nag-start na rin ng traffic doon halos kasi maliit ang daan. So ito guys, bali ang lugar na yan, ayan na yan kabuuan ng Capsule, Cavite States. Nakikita nyo yan sa gilid, yung kanan natin at kaliwa yan, ano na ng establishment na ng Cavite States. Bali ang diretso natin ay doon sa kay Atlog ba yan? Hindi ko matandaan yung ano yan, pero ito na yung pinaka way nya. Yan. So wala na masyadong mga estudyante kasi gabi na, halos mga nakapahinga. Iba na, yung iba mga nasa dorm na. Hatid mo na kita. Ha? Ihatid kita doon sa loob. Lalakad na lang ako. Baba. So guys, ito na, nung mahatid ko yung anak ko sa dorm niya, so hindi na tayo pumasok doon sa kanto kasi doon na medyo lubak-lubak na rin kasi doon. So naglakad na lang kami, nahatid ko yung aking anak. So ito yung leaving na rin ng Cavite States and pabalik na rin sa bahay. So ito naman yung pabalik na video natin. Kanina yung pupunta tayo, din ngayon is yung ating pabalik na nakuhanan na rin natin yan, and medyo time na yan is madilim na talaga yan. Dito nga guys, bali yung pasay sa kanto ng ating nilabas na kanina. So yan, nag-hilitin tayo, napasobrang natin tapos hindi ko na nalayan yung kanto natin. Ito yung highway na din natin kanina, ito yung pabalik na, kaya lang kamali na tayo, kapit makatras pa lang natin yung nalampasan, tapos hindi makakating
pa rin naman din. Kaya lang mismo yung Tagaytay ang labas ng Alfonso. Kaya lang di na tayo din ng diretso kasi ito yung pinakamabilis na daan pabalik sa pauwi sa bahay. So ayan, kita nyo yung medyo tuyo-tuyo na yung kalsada rito, kaya medyo maganda nang tumakbo. Makikita nyo dyan, marami dyan mga nakatambay, siguro magte-testingan ng mga motor. Mamaya darating dyan. Ito yung way papuntang Manila, yung din Tagaytay. Yan po yung kita nyo yun, mga nakatambay. Kita nyo po sa gilid, halos mga ayan, mga nakamotor siguro, mga nagte-testingan nyo yun. Kaya mga nakatambay po sila dyan sa gabi. And nagsang sayang mahuli ng mga patrol, may kalalagyan sila kahit sabihin nagte-testing na sila. And dahil po man dinadaan dyan patrol, so nang nagro-roading sila. So ayan, abutan pa na rin natin yung pagbalik natin dyan yung katarapitan, kaya matatagalan din tayo dyan. Hey guys, nandito tayo sa Aguinaldo Highway. Bali nakalusot na tayo dun sa East West Road. And kita nyo yung kanong kakahabang traffic niyan from Tagaytay, Buho hanggang dun sa Silang ata ang traffic niyan. Kaya halos yung iba inabot na siguro nung gabi, hindi pa rin nakakauwi. Nag-build siya, nag-build. Pero may portion naman na hindi. Dyan na lang siguro sa may Hacienda, medyo dyan na traffic kasi mga naglalabasan galing sa mall. Kaya dito makakalusot naman tayo kasi motor naman gamit natin, kaya hindi naman tayo masyadong naipit. And ayan, halos malapit-lapit na rin tayo sa bahay. Buti na lang di tayo nagutan ng ulan dyan na malakas. And yung halos kaya ako humapit ng pauwi, gawa ng alam kong ang bubuhos na yung ulan na malakas. At basang-basa sana tayo kung tayo malapit na tapos ng ulan. Buti na lang pagdating natin sa bahay, safe na safe tayo, hindi tayo nabasa, ambul lang. And ayun guys, salamat sa panonood, and sana nag-enjoy kayo dito sa ating night ride sa Inang Cavite. And ito lang yung ating na-content kasi wala naman tayong ibang magagawa. And then at the same time, dala naman tayong camera, then binidyohan natin. Actually, yung lakad natin yan, galing tayo ng Dabilan Park, and nasa video natin na upload yung last time. And ito yung mismong ride ng pauwi, kaya ako na videohan. Then kaysa burahin ko lang din yung video, sayang naman, so in-upload ko na rin para at least kahit pa paano sa mga gustong pumunta dyan sa Maindang, meron silang guide kung papanoorin nila yung video kong to, malalaman nila kung saan pagpasukan at saka yung mga labasan papuntang Indang Cavite. So ayun guys, bali dito na tayo sa may bantang Buho. Then yan yung isa pa rin daan papunta ng Paindang. So tayo, after natin dyan sa may kanto ng Buho, dun tayo dadaan sa SPD Road para mas mabilis yung labas natin. Then bypass road din yun, ang labas naman natin ay San Francisco. Mas mabilis yung kalsada ng pagpauwi ng Santa Rosa. So ayun guys,
Yun lang yung ating may babahagi ngayon sa ating video. And kung tatanungin nyo kung anong gamit nating camera, yung ating camera Go3 Insta360 Go3. At ang gamit pala nating motor ay Honda ATV 750. And yan yung ating laging halos nagagamit na motor sa ngayon. Kasi dapat BMW yung gagamit natin kasi hindi ako makapaglagay ng helmet. Hindi ko yun ang ginamit ko kasi alam ko nga kasi yung anak ko wala siyang paglalagay ng helmet ay naano ko magbitbit. Ito kasing kagandahan sa ATV, meron siyang box, pwede mo lagay yung passenger helmet. So kaya ito yung ating ginamit ko. Dapat din sa araw pa natin gagamitin yun. Medyo nahihirapan lang kasi mabigat. So ito yung kanto pala guys ng bypass road, ng labas ay San Francisco na. Pag diretso yung kalsada nga, makikita nyo yung pinaka-way papunta roon. So medyo madilim nga lang dyan kasi wala pa siya masyadong ilaw, pero kaya lalay kayo dyan sa medyo maraming dikwan. So eto na, makikita nyo may mga kainan dyan ng naka ano rin. Eto sa gilid, Tolentino is na yan